We've got the juice on the senatoriables. Ngani lang sa The Jiggy Interviews. Senatoriables, heard on 105.1 TMC and at Tops Media Center. The Jiggy Interviews. Senatoriables. Maayong hapon sa kanatong tanan or maayong adlaw sa kanatong tanan. Welcome to the Jiggy Juice Interviews, The Senatoriables. Ngayong araw na ito, I will have a chance, in fact, he is already here, live and in the flesh, the last action hero in Philippine movies. Ladies and gentlemen, please help me welcome Senator Lito Lapid. Senator. Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programang ito. Senator, the last action hero in Philippine movies. When FPJ passed away not too long ago, you are the last remaining real action hero in Philippine movies. How do you feel about that, Senator, na ikaw lang mag-isa? Isa pong karangalan sa akin na mabilang ako sa ganon. Ngayon na tinatawag na akong iconic action star na ngayon. Pagkatapos mamatay ni nasirang Eddie Garcia. Dati kasi si Eddie Garcia kasama. Ngayon, parang lumilitaw ako ng pinakamatandang action star. Pero nakakagalaw pa naman. Ano kaya ang sikreto ni Lito Lapid? Bakit parang fit na fit ka po? What's your secret to your longevity po? Kailangan kasi ng ensayo, diet, kailangan medyo maingat, disiplinado katawan. Hindi magdamag, umiinom, hindi magdamag, nagpupuyat. At yun nga, kailangan kasi ensayo kasi tapos balanced diet ka. May gulay, may karne, well, pantay-pantay. Speaking of gulay at saka karne, nandito kayo sa Cebu ngayon. Ano bang pagkain na gustong-gusto mo dito sa Cebu? Bihod, panga. Bihod at saka panga? Oh, yung mga isda. Okay. Yung mga ganon. Okay. Masarap, pinakamasarap dito, halos lechon. Ayun ang balita dito. Okay. Number 1 sa buong Pilipinas yan. Diba? Kaya yun, medyo nag-iingat konti sa lechon. Yun. Masarap ang pagkain dito, yung lalong mga talaba, mga ganyan, mga daing, diba? Yung mga, ano man tawag doon, danggit, ayan, mga dilis, pusit, ayan. And you go with the danggit. I heard somewhere that you have a very unique, parang unusual way of eating danggit at saka ano ba yun? Pandesal. Pandesal. Paano yun? How does that work po? Kasi hindi ako maka-visualize na kakanin mo yung pandesal at saka yung danggit. Paano may yun? kasamang cheese naman yun. Okay. Paano yun? Cheese, pandesal, parang sandwich na pangkaraniwang sandwich. Miski ham and cheese. Ito, danggit and cheese and pandesal. Okay. Masarap na. Tingnan mo, mamaya. Pag nagkakape ka pag umaga, sarap. Yan din ang paborito ni PJ yun eh. Talaga? Kami dalawa, kuminsan, tuyo. Yeah. Alisin namin ng tinik, papalaman namin sa pandesal na may cheese. Yun. Yeah, tell me about that, sir. Because you mentioned FPJ. Paborito rin yun yung pandesal at saka danggit, right? Tell me about that, sir. Tell me about your relationship with FPJ. Si FPJ, inaano ko na, walang lapid sa pelikula kung hindi kay FPJ. Walang lapid sa politika kung hindi rin kay FPJ. Dahil kasi yung tatay ko, stuntman din. Dumodouble siya kay Fernando Po Sr., tatay ni FPJ. Tapos nawala yung dahil nga, di ba nakagat nga ng aso, gano'n. O nadilaan ng sugat yung aso. Namatay yung FPJ Sr., pumalit yung FPJ Jr., si FPJ nga, si Fernando Po Jr. Tapos dumadouble pa rin ang tatay ko. Siya pa rin ng Tapos namatay yung tatay ko. Pumasok yung Jess Lapid Sr. Dahil kapatid ng tatay ko, bunso yun, Jess Lapid Sr. Siya pumalit kasi tatay ko namatay din dahil sa edad na 28 lang. 28 years old nung mamatay yung tatay ko. Halos hindi ko siya nakita. Kaya nung napapanood ko yan, tapos yung FPJ, sabi ni FPJ sa akin, kasi nung nakasama ko siya sa Calibre 45, kinukwento niya, namatay daw yung tatay ko sa kandungan niya, sa taxi na dinadala niya sa ospital. Wow. Dahil parang ganun ka-close yung lapid at saka
pamilya Po at pamilya Lapid dahil kasi nga nagkaroon ng parang barkada, magkapatid. Lalo na yung Jess Lapid Senior, lalong naging barkada. Binigyan ng break ni FPJ si Jess Lapid Senior doon sa Sierra Madre. Doon siya nag-umpisa. Yun, mula noon naging Jess Lapid na siya. Yun. Did you ever have movies together? Meron ba kayong pelikula na kayong dalawa? And which is the most iconic movie na kayong dalawa ang Calibre 45. Yun. Ayun, kami So dalawa yun. tell me about that. Tell me about that movie, what year it was made, tsaka yung anong role niyo. Were you the villain? Hindi ko na matandaan kung anong, Were you the star? kung anong taon. Oh. Kasi ang FPJ kasi, sinundan ko siya parang kumbaga gumagawa ka ng pantalon, gagawin mo lang ng pattern. Siyang ginawa kong pattern kasi hindi nagsasawa ang tao sa kanya. Heroism. Palaging hero, inaapi, lagi siyang nasa masa, di ba? Yun ang sinabi ko, walang masama kung gagayahin ko siya. At yung Jess Lapid Senior, ganun din siya. Heroism din siya sa pelikula. Yun na lang sinundan ko. Na tapos stuntman din siya. PJ, nag-ensayo din sa stuntman. Nag-stuntman din ako. Sige, tell me about that movie na kasama kayo yung dalawa ni FPJ at saka si Lito Lapid, yung Calibre 45. Ano yun? What was the movie about? Nabigyan kasi ako ng break na yung 1978. Okay. Tapos, yun nga, maraming pelikula, mga Leong Guerrero, mga ganyan. Tapos, nagtambal kami ni Nora Honor, nagtambal kami ni Vilma Santos, tapos FPJ, nung mga 1980 yun, mga ganon, yung taon na yun. Ang paratang sa brand ni Lito Lapid is hindi kayo nagkatapos ng kolehiyo, like you didn't finish college. But I think that's really luma na yun eh. Matagal na yung kritisismo sa iyo, matagal na yung na-issue sa iyo. I think it's irrelevant. Yeah. My question here, Senator, is this. You were vice governor and then governor, and you became senator 3 times over. Three terms. Ano bang natutunan mo sa pag-governor, vice governor at saka pag-senator niyo? Anong natutunan mo? Unang-una kasi talagang ayoko sa politika. Unang-una, aapihin ka dyan below the belt. Titignan kung anong pagkatao mo. Lalong-lalo na ako, sinabi mo nga, hindi ako nakapag-aral. At kinakantsawan talaga ako, hindi ako nakatapos na pag-aral. Inaamin ko naman na hindi ako marunong mag-English. Na diretso, pero naintindihan ko. Kung pupunta ako ng stage, makakauwi naman ako dito sa Pilipinas, kahit English ang pinag-uusapan. Okay. Hindi lang matalastas ang dila ko, hindi saray ang dila ko. Okay. Dahil nasa probinsya ako. Puro Kapampangan, saka Tagalog. Yun. Tapos pelikula ko, puro Tagalog. Yung edukasyon kasi, number 1 sa akin yan. Kaya pag ako iniimbita bilang speaker, minsan kasi yung mga guest speaker natin, nakikita mga grade 6, high school, sino itong tao to? Ba't nagsasalita sa harap? Dumating ang panahon, ako pala yung nando doon sa sa stage na yun, na ako naman ang nagiging guest speaker na yun. Kaya lagi ko sinasabi, basta edukasyon, mahal sa akin. Gusto kong mag-aral, kinantsawan ako, linait-lait ako, pero nasasaktan ako, pero sabi ko tinatanggap ko. Dahil kasi nanay ko labandera lang. Hindi ako kaya paaralin. Actually, ang inaano nga nun huminto ako ng pag-aaral, yung kapatid ko, pinatapos ko ng pag-aaral Okay. So, namasukan ako, kahit 20 pesos sa isang buwan lang ang sweldo ko, okay lang kasi ang tuition fee ng kapatid ko, nung high school siya, 14 pesos. Kasya. Wow. Kasya sa isang buwan, may sukli pa akong 6 na piso. Kaya sabi ko, kaya pinatapos ko siya. Yun nga, dahil namatay ang tatay kong maaga, hindi ko man nakita, labandera. 5 kami magkakapatid, puro lalaki, hindi kami kaya ng nanay ko. Kaya halos kaming magkakapatid, halos walang natapos yung isa, si Kuya Ray, yung panganay, second year, ako high school lang, ganon, graduate. Yun, kaya nung alukin ako ng vice governor, sabi ko kahit ka-barangay captain o kagawad, hindi ako pwede. Hindi ko qualified dahil nga hindi ako pwede siguro ako tanod. Di ba? Siguro dahil nakita kasi nila yung totoong pagsiservisyo sa bayan, sa mga kababarangay ko.
dahil sikat ako, dahil superstar ako nung araw, siyempre na may nanghihingi ng gamot, pambiling gamot, walang pang enroll yung anak, walang pagkain, ganyan. Nakikita, tumutulong na ako. Tapos yung nga, pumutok pa ang pinatubo sa amin, nakita nila, nagre-rescue ako. Sabi ko nga, kung sa pelikula, nagagamit ko ito, stuntman naman ako, ano pa kaya sa actual. Ginamit ko sa actual yung nalalaman ko bilang stuntman. Hindi ako politiko noon. Pumutok ang pinatubo, 1991, nakapasok ako na sa politika, 1992. Ibig sabihin, 1 year, nung nakita nila ako nagsiservisyo. Kasi may mga NGO na ayaw ibigay sa mga NGO ay ibigay sa mga lokal na mga mayor, governor, congressman yung tulong na bibigay ng mga relief ng mga NGO, Lions, Rotary, ganyan. Sa akin dinadaan. Tapos yung eye to eye ni Inday Badiday nung araw, sa akin pinadadaan dahil artista ako. Dahil yung programa niya pang-artista. Pumutok ang pinatubo, ako parang artista sa pinatubo doon sa Pampanga. Ang kilalang kilala doon. Yun. Doon ako nakita na nagre-rescue, namimigay. Kinumbinsa ko, ba't sabi nga nila, bakit hindi ako magserbisyo sa bayan na nanunungkulan? Sabi ko, pwede naman po ako magserbisyo na hindi nanunungkulan. Na nakakapagbigay naman ako, hindi nga lang sapat. Hindi, sabi lang, subukan mo. Sabi ko, hindi ko po kaya, hindi ako marunong mag-English. Hindi po ako, sabi ko, parang hindi ako kaya, hindi ako marunong sa mga business, ganyan. Baka hindi ko mapatakbo. Ang Kapitolyo o naman, yung gano'n. Nakumbinsa ko, sabi nila, dahil kasi ang tumatakbong presidente ng Kapampangan, dahil si Danding Kuwangko, tulungan natin ang Kapampangan. Kapampangan ito eh. Tumulong ka naman, sabi nila. Para kasi pamparami kang tao, sabi, totoo naman yun. Siyempre, artista ako yun. Doon, sabi ko, sige, kahit makakatong, pero sabi ko, ayoko pong manalo. Ayaw mong manalo? Ayaw kong manalo. Kaya 6 days lang ako. Paano yun? Paano ka magkampanya at saka hindi manalo? Basta pag dumadating si Danding, ginagano ko lang, tsaka si ERAP, President Joseph Estrada, sabi ko, iboto po natin bilang Vice President ERAP Estrada, kasama ko po sa artista. Boto po natin, kababayan natin, Kapampangan, si Danding Kuwangko, yun lang. Tapos na. Palakpakan po natin. Yun lang. Hindi naman ako marunong magsalita eh. Okay. Yan. So anong natutunan mo sa yung how many years? 32 years in public service. What have you learned po na hindi matutunan sa paaralan, sa kolehiyo? Sinseridad siguro. Sinseridad sa panunungkulan. Maging totoo ka lang. Huwag kang mambobola. Sabi nila, nakaka 3 terms ka na eh. Sabi ko, hindi ko nga alam ba't naka 3 terms ako eh. Nabilas nga senador. Lahat ng pang-aapi na sa akin. Lahat ng kantsaw sa akin. Pero tapos binoboto naman ako ng tao. Siguro nararamdaman nila, hindi naman ako masalita. Hindi naman ako maingay, nakikipagdebate. Hindi, kasi kung anong magandang batas na ipapasa naman kasamaan ko bilang sa mga senador, sumasama ako, ito maganda ito, kailangan kong sumuporta rito. Susuportahan ko yung magandang batas na para sa tao, sa taong bayan, na makakatulong sa kanila. Unang-una, sa ating magsasaka, kailangan may pagkain sa mesa, edukasyon, para hindi tayo maapi. Kasi naapi na ako eh. Ayoko maapi yung kapwa, yung mga bata na hindi nakapag-aral, mahirap na nga, parang ayaw pang umasenso ng iba. Yun, ayoko yung naranasan kong yun. Sabi ko, wag yung... Kaya tinasabi ko sa mga estudyante, pag kayo nag-aral at pinaaral kayo ng magulang nyo, sabi ko, pasalamatan nyo. At huwag nyo pababayaan na sisikat ang araw at lulubog ang araw sa maghapon na wala kayong naalaman. Hindi na babalik at babalik uli ang sumikat na araw at lumubog ang araw sa maghapon. Sa buong mundo, mayroong maraming mga artista, mga celebrities, mga talk show host, mga sports celebrities na successful sa politics. Ano kaya what is it with showbiz po na parang masyadong yung transition from being in showbiz to politics parang smooth po. What are the advantages po nga you're in showbiz and politics? Yun nga ang mahirap eh. Sa aming mga artista, pagdating ng election, kami kinukuha. Pamparami ng tao, magsushow. Kung sino-sino dyan, mag-i-endorso.
sa mga politiko. Ayun, iba hindi na babanggit kung ano man 'yon. Pag election, mga artista ang kinukuha para endorso yung kakanta, ganyan para dumami ang tao. Ang politiko, halimbawa, pag mga nag-aral, kasi kami mga artista parang ang tingin nila hindi kami lahat nag-aral eh. Puro papogi, paganda, ganon. Ang tingin nila puro mahina ulo namin. Parang walang kwenta yung bang artista na naman yan. Ganon na naman yan. Anong gagawin niya sa Senado? Ganyan, di ba? Pag pumasok kami mga artista, tulad ko lang, ako na lang, ayaw ko nang banggitin yung iba. Para pag pumasok ako sa politika, ang tingin ng tao sa akin, kamukha ng mga abogado, mga ganyan, mga nag-aral, ang tingin sa amin, parang, sa aming mga artista, ang tingin ko parang lason sa kanila eh. Parang ayaw kami pumasok. Pero pag sila ang papasok, parang pagkain sa kanila, parang wala na kaming karapatan. Hindi naman kami abnormal. Di ba? Naintindihan din naman namin yan. Ngayon, sasabi nila, di ka nag-aral, ba't ka papasok dyan? Mambabatas yan. Mambabatas ka dyan. Tigagawa ka ng batas. Hindi naman artista yan, tatalong ka dyan. Anong gagawin mo dyan? Mga ngabayo. Di ba? Mga ganon. Sabi ko nga, sample lang ko kayo. Sino bang pinakamagaling na senador? Enrile, Miriam, si Sergio Osmeña, si Arroyo, Joker Arroyo, magagaling yan, no? Punta ka sa opisina nila, puro abogado rin naabutin mo ng mga staff nila. Ako kaya hindi nag-aral, hindi kukuha ng abogado. Dapat sila, hindi na sila kukuha ng abogado kung talagang magaling sila. Di pantay kami, pag kumuha sila ng abogado, kukuha na rin ako ng abogado ko. Nagtatanong din sila nagtatanong din naman ako eh. Pasarapan na lang kami ng luto. Kung baga sa magluluto, kung masarap ang luto nila, sasarapan kami ng luto ko. Kung magaling silang magserbisyo, gagalingin ko rin magserbisyo. Papantayan ko sila sa pamagitan ng kung ano nalalaman nila, kung hindi ko man maabot yan, meron naman makakaabot sa kagalingan nila. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung alam mo, hindi ko alam. Yung alam ko, hindi mo rin alam. Tabla tayo. Kung halimbawa, abogado ka, doktor ako, yung alam mo bilang abogasya, hindi ko alam dahil doktor ako eh. Ikaw, bilang abogado, hindi mo lang alam yung pagka-doktor ko. Hindi mo rin alam, di ba? Kaya alam. Kahit ako, hindi ako nag-aral, pwede naman ako mag-direct sa pelikula. Fight director ako eh. Direktor ako sa pelikula, artista ako. Kahit na batikan na abogado, makakapag-acting ba yan? Makakapag-direct ba yan? Hindi rin niya alam yung alam ko. Pero yung alam niya, hindi ko rin alam. Di tabla kami. Huwag ka naman mangapi. Pantay-pantay lang tayo. You know, you will not be able to achieve what you have achieved as Lito Lapid if bobo ka, di ba? I mean, like, you must have been doing something right. That's why you're very successful as Lito Lapid, the brand. But sabi nila, the proof is in the pudding, right? So, ang tanong ko po sa iyo, Senator, is ano na bang mga batas na nagawa mo in the 3 terms that you've been Senator? Because that's really parang the proof talaga, di ba? Ano na bang, anong ipagyayabang mo sa viewers natin? Alam mo yun, ang sinasabi nga nila nung pinapapasa ko ang batas na pre-legal assistance. Wow, okay. Hindi ako abogado, pero nakapag-create ako, nakapagpasa ako ng batas na pre-legal assistance. Libre abogado. Kasi nakita ko, nung gobernador ako, ang daming nakakulong sa provincial jail. Sabi ko, ba't ang dami dyan? Yan baka ako, guilty na ba lahat yan? Hindi pa. Alika, pumunta ka na 2 abogasya dyan. Ipila mo lahat yan. Yung convicted, lumalis sa pila. Wala na akong magagawa doon eh. Yung isang tinanong ko, sabi ko, pinila ko talaga sila. Tapos may abogado ako. Sabi ko, ilang taon ka na dyan? 5 taon po. Anong kaso mo? Binato ko po yung ilaw doon sa kanto. 5 taon ka dyan. Binato mo lang doon, ba't nandiyan ka pa? Wala po akong abogado eh. O, sabi ko, ilabas yun na ito. Makakainin pa ng gobyerno ito eh. Lalagyan pa ng allowance to eh. Makakatipid ang gobyerno dito. Yung isa naman nagnakaw ng stereo.
Yun ang nakita ko. Pero lahat ng ganun na wala naman nag-aabol, wala naman pinatay, wala naman rinape, wala naman ganon. Anong bagas nalasing lang, binato lang yung nakulong dahil walang abogado, walang pampiyansa. Ando dun siya. Kaya marami sa ganyan siguro. Sana makarating sa mga mensahe kung to sa mga local official, Maynila, lahat ng buong Pilipinas. Interview nila. May mga diyan minsan nakunanan lang ng konting minsan na maraming naagrabyadong mga sa batas na walang abogasya. Kaya ito naisip ko, pre-legal assistant para maano naman. Paano yun po? How does it work? Like maglilibre abogado kahit na de kampanilya yan. Alam mo kasi yung PAW na karamihan kasi ng PAW ang naikaso diyan nagsasaksakan, nagsusuntukan sa mga squatter lang yan, mga mahihirap natin yun. Pag naunahan ka ng kalaban mo, hindi ka na pwedeng pumunta sa PAW. Isa lang kukunin nila. Hindi sila pwedeng maglabang PAW to PAW. Okay. Di ba? Kaya itong pre-legal assistant, pwede silang maglaban. Kahit na de kampanilya na abogado, pwede mong kunin. Yun naman, hindi magbabayad yung tutulungan ng abogado. Ito naman, magbabayaran naman ng gobyerno pag sa income tax niya, pag nag-file siya ng income tax, babawasan doon sa income tax. Parang bayad din. Pero itong api na isang mahirap na agarabyadong gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya, yun, pwede siya, maglalaban sila. Lalagyan ng parehas. Marami naman nag-avail ng batas na to? Pinopromote ko para marami pa kasing hindi nakakaalam. Kaya itong mga announcement, kahit saan ako mag-speech, sinaano ko sa kanila, lumapit kayo, kayong mga nagagarap, kaya yung yung parang ina-announce ko, api ka ba sa batas? Andito ang lapid law. Tinatawagan nila lapid law. Yung pre-legal assistance, nilito lapid. Mag-apply kayo para may patas ang laban. Hindi ka maagrabyado sa batas doon sa lapid law. So yun ang parang pinaka landmark batas na nagawa ni Lito Lapid na moving forward. Pag na-elect ka Senator of the Republic of the Philippines for the 4th time. Tama ba? 4th time, di ba? Anong gagawin natin po? Itutuloy-tuloy pa natin yan. Katapos yan, yung lalong-lalo na, hindi ko naman naano yung tourism. Kailangan nandiyan yung tourism natin. Kamukha na Cebu. Kaya nandito kami, nagkikipag-piesta kami dito. Viva Pit Nazareno, Santo Niño. Viva Santo Niño tayo dito. Kaya nandito kami, nakikipagsaya kami. Yun nga, yung tourism. At yun nga, tapos yung batas na naipasa ko rin, yung Arnis de Mano. Maging national sports natin yun batas na yun Hindi naman pwedeng karate, hapon yan. Hindi naman pwedeng taekwondo, Thai yan, di ba? Judo, hapon din yan. Kaya itong Arnis, yun ang inano natin. Ang nagturo sa akin sa Arnis, bago yung gagawa ko yung Kamagong na pelikula ko, tiga Cebu. Ang tiga Cebu, ang tawag doon Lucky Nine. Grupo ni Dante, yung Mr. Philippines, Roland Dantes. Roland Dantes. Ang nag-ano dito si Roland Dantes. Okay. Grupo niya ginagawa yung Pacific Ocean. May bit akong ng camera dahil caretaker kami ng camera nung araw. Kami dalawa nung Kuya Efren. Kasi siya nagtatrabaho doon sa yun nga, tapos nagpaturo ako, nasa tabi lang kami. Tinuruan ako ng Arnis, espada de daga, 8-8, 12 count, 6 count, gano'n. Inisayo ko yun. Kaya nung stuntman ako, tinuloy-tuloy ko yun. Nung nagbida ako, napansin ni Carlo Caparas na marunong ako sa Arnis. Ginawa niyang pelikula, Kamagong. Nagawa naman yon at least kumita naman. Kaya nung naging senador ako, ginawa akong batas. Ang sponsor sa Congress, sa mababang kapulungan, si Mig Subiri. Sa Senate ako. Kaya pumasa naman. Kaya ngayon, national
sports natin, Arnis. Arnis. Galing Cebu. Yeah, that's it's actually become like an international sport. Yeah. Maraming mga turista. Pumapasok na ngayon sa Asian Games sa kalaban ng Vietnam. Yeah. Kasi nagpaturo yung Vietnam dito sa atin eh. Kaya sila mismo ngayon naglalaban. Yan. You mentioned earlier po yung tourism. Yun ang parang isa sa mga bagay na makapaunlad sa bayan natin. Anong plans mo po in that department po? Yung anak ko kasi nasa Chiesa. Okay. Yun, tourism infrastructure, economic zone. Siyang kaya binibriefing niya ako dahil bago lang ako sa comment. Dati ako sa Games and Sports eh. Kaya naglilipat sa akin ngayon. Tinanggap ko naman dahil pwede akong turuan ng anak ko na sa tourism dahil matagal na siya doon. Kaya yun, yung kamukha dito, yung mga tourism natin, yung may Panambenga, may Sinunog Festival, may Ati-Atian, pagkatapos Dinagyang, tapos yung mga beaches natin dito, natin Boracay, yung mga beach dito sa Cebu, oo, ang dami. Buwal-buwal, sa Buwal-buwal, yeah. Buwal-buwal. Yung Lapu-Lapu kasi ginawa ko ang pelikula dyan. Dapat nga ako nga ng actual, di ba? Nag-actual sila dyan. Reenactment. Dapat ako dyan. Kaya lang magkaroon ako ng noon. Nagpa-substitute ako kay Jeric Rabal. Oh, okay. Ayun, silang gumawa na. Dahil kasi, akong bida kasi doon sa Lapu-Lapu. LL din kasi yun eh. Best actor. Okay. Best actor ako dyan. Wow. Kaya hindi ko makalimutan yan. Okay. So mayroong pelikula na Lapu-Lapu? Oo. Never heard of that. Sa akin yun kasi... What year was this po? How long ago was this? We'll check. Check lang Wow, muna. okay. Tapos yun nga. We should watch that. Ako ng, all of us. You should watch that. Inano sa mga eskwelahan eh. Yeah. Yung Lapu-Lapu. LL kasi, sabi niya. Di ba, minsan na yung... Sino bang director ng Lapu-Lapu? Si Mayo, William Mayo. Oh, okay. Research sa UP yan eh. November 25 to 2002 na release. 2002. Wow. 2002 para yung Lapu-Lapu. Director William Mayo. Directed by William Mayo. Okay, We should look back at our archives and look for that movie because I want to know paano ni portray si Lapu-Lapu. Panoorin niya, maganda naman. Kasi nga linalabanan doon, meron pang nag-controversial dito eh. Yung tuloy ko lang. Yung Lapu-Lapu kasi, may umarang dito, yung mga Cebuano. Cebuano, kasi ang dapat papatay. Ang sabi ng UP, ang papatay kay Lapu-Lapu, si Raha Mabon. Hero pala dito yun sa Cebu. Hindi naman alam, kahit tayo hanggang ngayon, nag-aral tayo kahit hindi pa rin alam kung sino pumatay kay Lapu-Lapu. Di ba? Ikaw, alam mo kung sino? I actually don't know. Alam mo? Hindi ko alam. Yan. I don't even know, namatay ba siya? Oo, patay. Pero hindi si Raha Mabon kasi parehong Pilipino. Sa pelikula, sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Mga kalabaw. Yung isang kanang kamay ni Raha, hindi siya pinatay ng tao, pinatay siya ng kalabaw. Pinahatak siya sa apat na kalabaw. Kalabaw dito, kalabaw doon. Tapos pinalo yung kalabaw para hatakin siya. Parang, wow. Mabigat. Paano yun? Why did that happen? Pinrisk na lang namin. Para patay. No, pero paano yun? Was that a historical fact o parang inimbento nilang Inimbento na lang namin kasi nga hindi nga rin alam kung sino pumatay kay Lapu-Lapu. Oh, okay. Hindi na lang tao, kalabaw na lang. Kasi dapat sana si Raha Mabon, may sumulat yung tiga sa Cebu, yung historical dito. Hindi raw si Raha Mabon ang pumatay, kaya in-accept namin. Kalabaw na lang. Kalabaw na lang, at least native pa, di ba? Safe pa, di ba? Safe, walang magalit. Maganda at saka cinematic, for cinematic. Cinematic purpose. Kailangan patayin mo si Lapu-Lapu eh. Yeah. Speaking of Lapu-Lapu, speaking of Cebu, one of the most iconic celebrations here sa Cebu po is the Sinulog. And I know that the Santo Niño plays a special place in your life, right? Yeah. Can you tell me po, what's your relationship with the Santo Niño? Alam mo, kung mapapasyal ka, yung dito, Viva Fit Santo Niño, bihira kasi ang mga taong pag pumasyal doon sa bahay ko, dahil si Lito Lapid kilala sa pangangabayo, doon sa bahay ko, si Santo Niño nakakabayo. Painting? Hindi, talagang siya. Sculpture? Oo.
Okay. Kita nyo, kayo, Mm. wala kayong Santo Niño nakakabayo. Mm. Ako, bawat bahay ko meron. Mm. Pinagawa ko talaga. Pati sa office. Pati sa office ko, meron doon. Mm. Isang pasyal kayo sa office ko, nado doon. Pagkatapos, lahat ng mga santo, rinirespeto naman yan. Natin na mga Katoliko. Mm. Kaya sinong santo dyan, sinong santa, ganon. Eh kung si Santa Claus nga, respeto natin, binibigyan natin ng halaga. Yun nga ang santang lalaki, di ba? Kung lulukuin, nung biruan lang, di ba? Ako lahat na santo, karamihan ako pupunta ako doon sa Baclaran. Ina ng Saklolo, punta ako ng Manawag, yun. Punta ako ng Quiapo, yan, ito nga, Batang Quiapo, itong Nazareno. Ayun nga, Santo Niño, dito, di ba, mga ganon. Lahat ng santo na natin, wala namang mawawala. Wala namang mawawala kung maniniwala ka eh. Di ka naman, di ba, kanya-kanyang paniwala. Rinirespeto natin mga kapatid nating Muslim, kapatid nating mga iglesia, lahat ng mga sekta. Kasi rinirespeto naman tayo eh. Kaya respetuhan na lang sa paniniwala. Sir, yung makikita natin sa internet, sa YouTube, sa Facebook, yung Black Nazarene, napakaraming tao. Parang nagstampede sila sometimes, 'di ba? Parang nagba-wild sila. Ngayon sa Santo Niño naman, napakamaraming taong pupunta dito, nandito na sa Cebu and then pupunta bukas sa ating Mardi Gras. How do you feel about, sir? Parang there's such a overflowing of faith in this country. What is happening? How do you feel about that? As a faithful person yourself. Iniwan sa atin ng mga Kastila yan. Kasi ang mga Kastila, kung titignan mo ang istorya natin, 300 years silang namalagi dito. Ibig sabihin, kaapu-apu-apu, third generation o ilang generation yan, na ano na ng mga Pilipino. Kaya ang hirap sirain ang paniniwala ng mga Pilipino kung anong kulturang inaabot natin sa mga Kastila. Dahil iniwanan yan. Kaya yung mga deboto, parami yan. Kasi pag anak nila may sakit, igaganon. Sana tulungan niyo po ito, ganyan. At bininyagan, ganito. Yun nga, kaya yung deboto, dumami dahil sa kultura, parami, nagkakaanak, nagkakaapo, sinisimba nila yung anak. Kung anong paniniwala ng lolo, yun din ay tuturo sa mga apo. At apo na magiging apo nila. At anak na magiging anak nila. Speaking of anak, yung Batang Quiapo, what is going on with Batang Quiapo? I heard magsushoot kayo dito sa Cebu ng several scenes sa Batang Quiapo. Totoo ba yun, sir? Mamaya, nandito kami. Oh, okay. Magsushow kami diyan sa Ayala. Okay. 'Di ba? Tapos bukas magpaparade. Kasi nga, deboto rin kami sa mga mamalasanto eh. Si Coco, ang niya sa Nazareno, sa Quiapo. Original yun. FPJ, Noli de Castro, mga halos artista nandoon. Ako, Baclaran, Santo Niño, sa Nazareno, lahat halos ako. Kasi ako, buo ako eh. Santa Catalina, San Bartolome. Yan. Yung sa akin, pinamana ng nanay ko yung San Bartolome. Nando doon sa bahay ko. Yun ang pinamana ng nanay ko. Siguro 100 years na. Tandaan na na yun. Minana pa ng nanay ko sa lola ko. Ganun. Anong role ng faith sa buhay mo po? Ako lahat, lalo na ako, stuntman ako, no? Basta tatalon ako, magdadasal ako. Paggising ko, magdadasal ako. Nagsisimba ako araw-araw. Sisimba ako araw-araw. Kung saan man ako punta ako Cebu, magdadasal ako kay Santo Niño. Punta ako ng Quiapo, magdadasal ako kay Nazareno. Pupunta ako ng Manawag, magdadasal ako. Pupunta ako ng Baclaran, magdadasal ako. Kung sino yung malasanto doon, yan dadasalin mo. Di ba? Kasi niya yun, patron dito yun eh. Di ba? Ngayong linggo, bukas, we're shooting this one on a Saturday afternoon, but bukas, linggo, will be the Mardi Gras. Kung gusto nilang makita si Lito Lapid, saan ka ba doon? What time and where will you be? Kasama ko sa float si Coco Martin. Okay. Sama ang buong cast Okay. ng Batang Quiapo. Okay. Bukas, sama ko ang anak ko si Mark Lapid.
Yan, kasama rin si Turco nandito yan. Sa float mo. Sa float kasama kami. Okay. Sa 4 o'clock bukas. Basta sabay-sabay naman yan. Kaya abangan niyo po kami bukas, mamaya Ayala, Yeah. tapos sa Cebu, parade natin. Yun, kita-kita po tayo mga kababayan dito sa mga Cebuano. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. How long have you been in the music, in the film industry po? If you don't mind me asking you. Kwentahin mo 1974-75. Bakit kaya hindi nagsasawa ang mga tao kay Lito Lapid? Anong sikreto ni Lito Lapid? Do you have a gayuma? Do you have like anong sikreto mo kaya? Kasi maraming mga artista na wala na ngayon eh. Kasi, itong film industry is a very fickle industry kasi. Parang maraming mawawala after a year, Ikaw, bakit, what is Lito Lapid's secret to longevity? Yung ang nasabi ko kanina, lahat bago ako gagalaw, bago ako i-stunt, bago pupunta sa shooting, magdadasal ako. Sana gabayan ako. Sana makaisip ako ng gimmick na magugustuhan ng mga kababayan natin. Mga tigahanga ko. Sana magampanan ko ng buong husay kung ano mabibigay na role sa akin. At magkapasalamat ako, lagyan man akong ginagabayan. At least sa edad kong ito, nandito pa rin ako. Ako nata ang pinakamatandang action star. Kaya sabi ni Coco, sabi niya, Tito, napakaswerte ko, no? May PJ ako, may Lito Lapid pa ako. Di ba? Ganon. Sabi ko, kasi mabait ka, matulungin ka. Pagpatuloy mo yan, padasalin ka. Yan. Tsaka totoong tao. Tsaka katulad lang kita, hindi ka rin nag-aral, hindi ka rin marunong mag-English. Kung titignan mo, para tayong mag-ama. Kung anong pinagdaanan ko, pinagdadaanan mo rin. Kaya sabi ko, kung anong gusto mong tulong na napagdaanan ko sa experience ko, ibibigay ko sa iyo. Dahil matulungin ang taong to eh. May pareho lang naman kami. Yeah. I can't help but notice po na parang talagang pag nag-uusap ka, parang ibalik-balik mo na hindi ka marunong mag-English and all that stuff. Pilipino naman tayo di ba? Why do you think... Hindi nila maintindihan, maharang kita. Hindi nila maintindihan yun eh. Tinitignan mo ang Japan, hindi marunong mag-English eh. Mabuti nga ako nakaka-English eh. Yes or no eh, pwede ako eh. Di ba? China, hindi rin marunong mag-English, pero asensado sila. Ba't pag Pilipino, pag hindi marunong mag-English, parang hindi nag-aral. Yun nga eh. Parang napakabupol ng taong ito. Hindi ka marunong mag-English, Pilipino. Yung hapon nga, kahit yes, no, hindi pa niya masabi. Yun nga eh. Pati mga China, ba't tayo inaapi sa ganon? Sana naman wag. Pare-pareho naman tayo, di ba? Exactly. So that's why I'm wondering, bakit parang defensive ka na hindi ka marunong mag-English? Pilipino ka naman, so that's actually a beautiful thing in many ways, di ba po? Opo. Sinasabi ko po, sinisigaw ko na sinasabi mo pa eh. Inaamin ko na nga, dinidiin mo pa eh. Di ba? Yeah. I know you have to go somewhere. Okay. What is your message po to the Cebuanos watching this interview right now? Especially those that parang hindi masyadong nagkapag-aral, hindi nagtapos ng kolehiyo tulad mo, anong mensahe mo po sa kanila? Sa mga estudyante, yun po ang inaano ko, tulad ko, sinasabi ko nga kanina, nasabi ko sa'yo, kailangan pag nag-aral, pinaaral ng magulang, mag-aral ng mabuti. At saka, siguro kung mayroong TESDA at saka mga libre education ngayon, marami yan. Dahil isa ako doon sa mga sponsor na mga batas na pinasa sa Senado, yun talaga priority yun. Mga magsasaka natin, pre-college education, kasama rin ako doon. Kaya sabi ko, pag nag-aral kayo, huwag niyo pababayaan sisikat ang araw at lulubog ang araw na wala kayong nalaman sa maghapon. Na kailangan, pag uwi mo, may nalaman kang galing eskwelahan. Para masabi mo sa nanay mo, kung ano, kas mga kaibigan mo, may natutunan ka. Yun ang sinaano ko. Kaya sa ating mga kababayan at dito sa mga Cebu, mga Cebuano, maraming salamat po. Ako'y sinusuportahan nyo hanggang ngayon. Kahit na iconic actor na ako ngayon, pinakamatandang action star, hindi ko po mararating to tatlong term na po ako senador. Pang-apat po kung mabibigyan ako ng pagkakataon na 2025, may pagpapatuloy ko po ang lahat ng mga hagit-haing ko, na kay mga plano ko para sa ating mga kababayan
na kailangan nila na panukalang batas. Tutulong at tutulong po ako. Maraming salamat po at mabuhay kayo lahat. Viva Pete Sr. Santo Niño. Mabuhay po kayong lahat. Ladies and gentlemen, Lito Lapid, ang Supremo ng Senado. Daghang salamat, Senator. Salamat po. Lito Lapid, daghang salamat. Thank you. Thank you. Salamat. We've got the juice on the Senatoriables. Ngani lang sa The Jiggy Interviews. Senatoriables, heard on 105.1 TMC and at Tops Media Center. The Jiggy Interviews. Senatoriables.